Breaking news, bago tayo pumasok kay Atty. Vic Rodriguez, dito muna tayo sa isang senador na bida-bida, no? Na sinasabi nila na may isang mayor daw nag-walk out dahil dito sa importanteng senador na to. Nako, sino kaya tong importanteng senador na to na ipinost pa ng Abante News Online, no? Tignan natin kung sino to, no? Alam naman natin kung sino yung bida-bida ngayon senador na kung saan mahal daw niya taong bayan, pero kayo na humatol. Kayo na, alam mo, mahal ko taong bayan. Mahal ko talaga mga Pilipino. Alam niyo na, ito siguro siya. Mayor nag-walk out, paimportanteng senador. Sino raw itong senador na nilayasan ng alkalde matapos paimportante sa isang dinaluhang event kamakailan? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, nagbigay raw ng talumpati ang alkalde sa mga guest at nagpasalamat sa mga ito sa pag-aakalang siya na ang huling magtatalumpati dahil siya ang host ng event. Binastos pa mayor. Hindi pa daw matapos ang speech ni mayor, abay dumating naman itong senador na nagsabi, pagtalumpati rin siya para magpasalamat sa mga bisita. Baka alam mo bisita niya, no? Great crush na, no? Hindi man lang daw nagsorry ang senador sa late nitong pagdating dahil agad ditong sumalang sa kanyang talumpati. Kaya itong si Mayor tumayo sa kanyang upuan at bumaba sa entablado, halatang nadismaya sa paimportanteng senador. Nag-attitude. Pintahan ninyo na. Ang mayor at senador ay parehong may letter S sa pangalan. Alam nyo na kung sino may letter S sa pangalan. Hindi naman ito si Win Gatchalian, hindi. Si Francis Cordero, hindi naman nagtatalumpati ito, bihira naman eh. Alam nyo na kung sino yung ma-attitude na nagpapanggap mahal niya taong bayan at sinasabi niya, mahal ko taong bayan, mahal ko. Pero makitaan mo ipagtanggol ang taong bayan sa mga korupsyon, wala sila. Tahimik sila. Tahimik siya. Tatakbo pa atang presidente to eh. No? Sko po, delikado tayo dito. Ang hangarin nito para sa sarili niya, hindi para sa taong bayan. No? Di ba? Attitude problem. No? Hindi yan si Senator Marcoleta. Baka sabi na si Senator Marcoleta. Hindi. Ayan, no? Legit, oh. May S ang pangalan. Walang S sa pangalan ni Senator Marcoleta. Di ba? Oh, eto na po. Dito na po, binulgar ni malaking sikreto binunyag ni Atty. Vic Rodriguez dito sa mga mapagsamantala talaga sa sitwasyon na to. No, ito po, painggan po natin. Konektado din sa paglilibing. Inilibing na po kapon. Matagal lang patay yun. Oo, yung ICI, inilibing na. Hindi man ho nagtagal patay agad ho yun Inilibing na kahapon. Wala talagang ICN wala nangyari. Uy, kaanya, may investigasyon naman nangyayari yung ICI. Bakit? Nag-imbestiga ba ang ICI? Ang iniimbestiga ng ICI, yung mga proyekto lang ata. Tapos hindi pa, executive session pa. Ayaw ipakita nila kung ano yung resulta ng, hindi naman resulta, I mean yung taong inimbitahan nila, si Martin, si Sandro, hindi pinarinig sa tao kung ano yung pinag-usapan. Hindi ho ba? Ano malay namin na nag-usap ba talaga yan o hindi? Ibig sa ICI, inilibing na rin yung mga dapat managot, yung may pananagutan. The whole ICI exercise, ito po yung napaka-engranding paglulustay na naman ng buwis nating mga Pilipino. Nagbuo ng isang komisyon kuno na magkakaroon doon ng transparency and accountability. May napanood ba kayo na live investigation ng ICI? Magkakanong pera ang ginastos? Wala kami napanood yan. Kalokohan niya lang, budol yan. Budol. Diyos ko po, kailangan ba isipin tong sitwasyon niya yon? ICI, saka nakakita, ayaw ipakita. Taong bayan na nakawan na. Ayaw ipakita yung mga pag-uusap. Tapos walang investigasyon ng Blue Ribbon. Tapos 18 Marin, ayaw ayusin ang investigasyon. Tapos sabihin nyo, mali ang DDS. Ay, Diyos ko po. Hindi naman DDS na nagreklamo eh. Taong bayan, yung mga ordinaryong Pilipino nagreklamo. Tapos sasabihin nyo, DDS kasi yan. Hindi ba kayo nakakalata? Naitakipan? Konsensya nyo, sundin nyo, konsensya nyo. Tama ba nangyayari ngayon? Tama pa ba to? Nating mga taxpayers dyan sa ICI. Ano ba ang ICI? Isang malaking sarswela. Napaka-engranding sarswela, napaka-engranding produksyon ng Malacanang na ang direktor ay si Bongbong Marcos. No? Para pagtakpan yung mga nagnakaw ng trilyon-trilyong piso.
Linibing na kahapon si ICI, inilibing na rin yung mga dapat managot dito sa trilyong pisong flood control scam, dito sa ghost flood control projects, dito sa substandard ghost flood control projects. Take the case of Region 1, ni hindi pinatawag yung regional director dyan, ni hindi inimbestigahan yung mga substandard or ghost flood control projects sa Ilocos Norte. Itinuturo si Sandro Marcos. Naglustay lang po tayo ng pera dyan sa ICI. And much as we want to be solemn or a little light ngayon pong Holy Wednesday, hindi po kasi pwedeng maging a little light dahil hindi naman po titigil yung pagkalam ng sikmura ng mga ordinaryong Pilipino, hindi ba? Hindi naman po titigil yung presyo ng langis at lalo tayong hindi titigil yung paghihirap na dinaranas nating lahat. Kanya patuloy ko po kayong ginagabayan habang papunta po tayo dito sa long weekend break para po baunin po ninyo itong mga topic na ating dinidiskurso sa inyong mga pamilya, sa inyong probinsya, sa inyong reunion, sa inyong pagpasyal, sa inyong hapagkainan. Pag-usapan po ninyo. Hindi pwede kasing gumastos tayo ng napakaraming pera dyan sa ICI ni walang nagpapakita magkano bang ginastos ang pamahalaan dyan. Ano ang nakuha ng ordinaryong Pilipino? Wala. Isang malaking palabas. Isang engranding produksyon. Isang engranding sarsuela na ang direktor ay si Bongbong Marcos at ang kanyang producer ay ang Malacanang. Pero ang pera po ay galing sa sambayan ng Pilipino. Inilibing na ang ICI, wala pa rin hong napapanagot. Nandiyan pa si Saldi, nandiyan pa si Martin, nandiyan pa si Adrian Bersamin, si Traiji Bulaybar, si Mina Pangandaman, si Manny Bunuan. Andyan pa ho sila eh. Namatay na yung ICI, yung komisyong binuo ni Bongbong para mag-imbestiga, namatay na, laya pa yung mga taong dapat sanang managot. Diba? Akmang-akma. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Kaya po yung ating panukala na isang nakikita natin, tax-free na sahod. Alma, Wala, ayaw nilang gawa ng solusyon yung sahod. Basta ikauunlad ng Pilipino, wala kayong aasahan dyan. Mayaman ang Pilipinas, mayaman. Kahit itaas ang sahod, kaya eh. Ayaw lang nila kasi niya, siguro, baka hindi na sila sambay ng mga Pilipino. Or pangalawa, talagang ninanakaw lang kasi ang pera eh. Di ba? Biruin mo, wala daw pera Pilipinas. Umuutang. Magkano inuutang natin? Magkano inutang ang Pilipinas? Tapos yung ninakaw, katumbas ang inutang. Sipin mo yun. Kapal mo ka ng mga to, no? So, maraming uutang sila, tapos magnanakaw sila, tapos uutang sa Pilipinas. Uutang ang Pilipinas. Paiikutin ng pera. Alam nyo na. Ninakawan na tayo pa magbabayad ng utang. Salamat. Sana po patuloy kayong mag-share, lalo na po yung nasa Facebook dahil tayo po ay naka-shadow ban as per our mga volunteers and advisors on social media. Tayo ay naka-shadow ban at ang gamot po dyan, push po ninyo, i-share po ninyo, bukod sa inyong pag-like, pag-comment, pag-react, pag-follow, i-share po ninyo para higit po ang makapanood at sana ay maiangat natin ang antas ng pampublikong diskurso sa pamamagitan po ng ating pahina. At yung nasa YouTube po na channel natin, patuloy po kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-react at mag-comment. At tunay na mahalagang usaping panlipunan na dapat po nating tinatalakay sa ating layuning maiangat. Sa ating advokasya na iangat ang antas ng pampublikong diskurso, iangat ang inyong kamulatan, iangat ang inyong kaalaman. So ito po yung ating panukala. Tax-free na sahod. Maybe 3 months, maybe half year. 6 na buwan. I just do not know the exact number. Of course, they will argue. Hindi pwede yan. Hindi pwede babagsak ang koleksyon, babagsak ang buwis. Paano natin papatakbuhin ng gobyerno? Soli nyo. Yung mga mali-malitang ninakaw ninyo. Diba? Dahil nasa receiving. Tuwan-tuwa pa yung ibang bangag vloggers, may nagsorry ng pera, 600 million. Tuwan-tuwa, natutuwa ka? Nagsorry ng pera? Hindi ka nababalan, ninakaw yan kasi nagsorry. Diba?
Tapos pag na-corner, hindi naman ninakaw sa panahon niya, sa panahon ng Duterte. Panahon ng Duterte ninakaw. Eh, di ba tayo yung mag-imbestiga sa panahon ng Duterte? po ang mga ordinaryong Pilipino. Para pag sa kwento ng mga tao, papalabasin nila, Duterte nagnakaw ng pera. Inaayos lang ng administrasyong ito. Pero pag sa investigasyon na nangyayari, hindi nila iimbestigahan Duterte. Kasi corner sila eh. No. We have been at the receiving end for the longest time. And we have all witnessed kung gaano ang pagnanakaw, gaano katalamak, kagarapal, lantaran, ang kurakot at korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Mantakin ninyo, meron naman silang propaganda. Dito lang talaga ako nakakakita na nakuha pang magbakasyon. Magbabakasyon, o Holy Week sa North. Sa North, ano bang may tinanong ko sa kaibigan ko, bakit kaya sa North? Kasi masarap mag-snorkeling doon. Oh, snorkeling ang sinabi ko si Gloria si Gloria, snorkeling ang sinabi ko. It's more fun to do snorkeling in the North, ano. Kaya pwede palang magbakasyon yung hindi nagtatrabaho, ano. Kaya di ba pinuna, I'm not sure if it's true, pakita ko lang yung ipinakita sa social media, yung pagpuna ni Toby Tiangco. Oo, sa SMNI ito. Thank you, SMNI. May statement si... ito. Si Bato hindi pumapasok. Pero ito hindi pumapasok. Ba't yung pinapansin to? Yan ang hirap sa inyo. Yan ang hirap sa inyo. Toby Tiangco, si Congressman ng Navotas, ibinigay niya sa SMNI. Hindi pumapasok si Martin Romualdez, pero present siya sa attendance. You know yung sinasabi ko Ba't di napasok yan? Bakit di napasok? Nahihiya? Natatakot? Ba't di napasok yan? Di ba? Ito sa malakas nating argumento. Kung si Martin Romualdez, kongresista, pasahod nating mga taxpayer ito, huwag kayong hanga dito, empleyado natin ito. Lahat yan. Nakakabuisit na about ito mga bangag vloggers. Ang sinabi ko sa vlog ko, bakit hindi iniimbestigahan ng 18 Marines? Alam mo, sagot sa akin ng mga bangag vloggers. Ba't iimbestigahan? Bakit? Si Sara ba? Dumadalo ng hearing sa kay Madriaga tungkol doon sa impeachment. Ba? Binuhi mo yung sagot sa akin ganun? Di ba? Huy, wala ko. Alam mo, hindi mo pwedeng sabihin na pamariasan yung porket ba si Sara hindi dumalo sa impeachment doon sa hearing? Pwede na palang yung hindi na mag-imbestiga sa 18 Marines? Walang connection yun. Di ba? Choice ni Sara yun. Ibig sabihin, pag mali pala si Sara, mali din gig, pwede nyo gawin, mali din. So, ibig sabihin, tama pala yung 18 Marines, nga lang ayaw nyo mag-imbestiga. Kasi nga, si Sara, ayaw pumunta. Yun ang pamantayan nila eh. Di ba? Litong-lito na mga bangag vloggers, di alam ko anong gagawin. Lahat ng nasa gobyerno ay pasahod ng taxpayers. No? Kung si Martin Romualdez, ayon kay Toby Tiangco, ay hindi pumapasok, pero present sa attendance, ano ibig sabihin nun? Nakukuha niya ng buong buo lahat ng kanyang benepisyo. Di ba kawalang hiyaan yan? Kaya nga di ba dapat tax-free sa sahod ng mga ordinaryong manggagawa, kahit na 6 na buwan. Bakit? Ito po, one of our biggest argument. Kung si Martin Romualdez, absent pero present, perfect attendance, buo niya nakukuha yung kanyang sahod at benepisyo. Sa buo ba galing yun? Sa buwis ninyo, sa buwis natin. Kaya tayo, pumuposisyon na dapat bigyan ng tax-free na sahod sa compensation sa inyong sahod kahit man lang sa loob ng 6 na buwan, sunod-sunod. Alam ko na ang sasabihin na populist itong ating panukala. Hindi practical at just lamang, nararapat na papanahon at base sa katarungan. Bakit? Ninanakaw lang yung pera natin eh. Pinambibili lang ng mamahaling bag. Imagine mo yung bag nila. Ano mo si Stella Kimbo? Ang bag niya, milyon-milyon. 3 milyon, 4 na milyon. Biruin mo, wala kang business. O sabi natin may business ka, no? Maliit lang. Hindi naman ganun kalaki. Makakabili ka ng bag na 7 million. Isipin mo yung business mo, halimbawa, per year, ang kita ng business mo per year, nasa
10 million per year. Ha? Palagay natin, may business ka, 10 million per year. Hati mo, bibili ka ng bag ng 7 million. Tapos may kotse ka, may bahay ka, mamahal. Tapos pag natanggol pa ng mga yan, 7 million, bahay na po yung pangarap. alam mo kung sa ibang bansa ang titingin sa problema natin, eto, pasensya na ha. Kung ibang bansa ang mag-arbiter sa atin, titingin kung sino tama. Tama yung panig ng 18 Marines eh. Panig eh. O, tama lahat eh. Kung obserba mo lahat ha, magmula sa mga testigo, sa mga picture, video nilabas, sa mga bag na mamahalin, sa mga tauhan ng administrasyon na mga pangalan, ayaw mga ipatawag, ayaw mag-imbestiga, isasabihin ng ibang bansa sa atin eh, tama yung panig na kung saan itong 18 Marines may katotohanan eh. Oo. Kahit sa makarating eh, ang minamasama lang ng mga trolls, pinapaniwala yung mga taong bayan na hindi totoo yan, Marco Beta daw, Lipiste daw, Buangson daw, lahat may sira, biro mo lahat ng magtutulong sa investigasyon may sira ang ulo. Sila perfect, walang kasalanan. Biruin mo, nagtatrabaho sila sa gobyerno ha, sasabihin nila pag may destabilization daw yung mga taong pumupuna sa kanila, masama na pala kayong punahin. Di ba? Ang alam ko, masamang punahin yung private sector, ibang private sector, kasi yung private sector talagang privado sila. Di ba? Pero gobyerno kayo, nagpapasahod sa inyo taong bayan. May karapatan ng taong bayan na punahin kayo. Tapos pag pinuna kayo, sabihin nyo, fake news kami. Sasabihin nyo, destabilization kami. Sasabihin nyo, naninira kami. Aba, hindi para kayo naghahari-hari na dyan. Hindi inyo yung pwesto na yan, ha? Yung posisyon na yan, pinagkatiwala sa inyo kasi termino nyo. Ordinaryong Pilipino yun eh. Pero sa kanila, bag at relos lang. Magagarang sasakyan, mansyon. Diba? Yung pag-aaral ng kanilang mga anak sa ibang bansa. Tayo, ang hinihingi lang natin, bigyan nyo kami ng konting luwag. Pagpahingahin nyo naman. Hayaan naman natin may uwi ng ordinaryong mamamayan yung kanilang pinaghirapan sa loob ng isang buwan ng buo. Iuwi nila sa pamilya nila. Tanggalin na muna yung yung buwis sa sahod kahit sa loob ng 6 na buwan. Again, babalik tayo sa argumentong saan kukuha ng pantustos ang pamahalaan. Meron naman pong pera, nakita natin na napakayaman ng Pilipinas. Napakayaman ng Pilipinas. Ninanakaw lang. Nakita natin yung... Huwag kayong maniniwala mahirap ang Pilipinas. Mayaman po ang Pilipinas. So, tandaan nyo yan. Maraming Pilipino magagaling, mga negosyante magagaling, mahuhusay yan. Ninanakaw lang talaga ang pera natin sa bayan. Oo. Ang mayaman ng bansang Pilipinas, kumpleto tayo, nasa tamang klima tayo, nasa tamang agriculture tayo lahat, ninanakaw lang. Biruin mo, mag-aalay lakad ngayon, no? Yung kalsada, band-aid solution lang, tinapala ng mga simento, tuwan-tuwa pa, tinapalang anya. Biruin mo, kung wala pa lang mag-aalay lakad, di nyo pa inayos yung simento, ang masama nung tapal lang, hindi talagang renovation. Biruin mo yan, pinamumuka sa Pilipino, pinagmalaki pa, pinost pa sa, sino nakakita rito, pinost pa sa social media. Minidya pa, na before and after, yung kanal tinakpan ng bagong simento. Biruin mo, tuwan-tuwa pa, yung pinantakip doon, isang apak lang, bukas, wasak na. Ang nipis ng simento, walang bakal. Band-aid solution. Tagang dyan sa Kongreso. Kanya nakakatuwa na sa kabila ng walang kamatayan at walang kahihiyan na huwad na impeachment hearing nitong Committee on Injustice, meron pong nakabinbin pala na House Bill 6205 na akda ni Congressman Elijah Eli San Fernando na humingi ng income tax holiday on compensation. Pareho po yung aming direksyon, pareho po yung aming panukala. And before I made this as our topic today, inaral ko na rin po yung magiging counter-argument nila na hindi yan nararapat, hindi yan tama, paanong buwis. Ulitin ko I am aware of the lifeblood doctrine that taxes are the lifeblood of our economy. Ayan po yung nagpapatakbo sa ating pamahalaan. But as a matter of self-preservation ng mga ordinaryong Pilipino, we can always invoke that the government, the administration of Bongbong Marcos, who is guilty of stealing trillions of pesos from the Filipino people, they should not kill the hen that lays the golden egg. Proteksyon ang hinihingi natin
kahit man lang sa pagkakaroon ng tax-free na sahod sa loob ng 6 na buwan. At most, para lang po makatulong naman ito sa inflation dito sa walang tigil at patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ano ho? And they cannot even argue na hindi pwede yan. Bakit ho? Ang mga ibang enterprise or industry na nakarehistro at aprobado ng BOI or yung Board of Investment at ng PEZA, binibigyan ng income tax holiday ng minsan 4 hanggang 7 taon. Taon, hindi po buwan. Pagka ikay aprobado, registered ka sa BOI, yung Board of Investment at saka yung PEZA, inaprubahan ka at nabigyan ka ng income tax holiday na pribilehiyo, ito po ay tumatakbo ng 4 hanggang 7 taon sa mga korporasyon, sa mga enterprise or piling industriya. No, dahil ang concept nila, hindi nga namumuhunan yan eh. Bakit hindi natin tingnan ganun din ang labor force natin? Yung hanay ng ating mga manggagawa. Hindi ba't namumuhunan din sila araw-araw? Pag tumigil magtrabaho ang lahat ng manggagawa, isang araw lang, bagsak ang ating ekonomiya. Lahat tayo mag-absent, magtawag tayo ng national boycott, walang magtatrabaho. Halimbawa, babagsak din ang ekonomiya. So dapat ganun din ang tingin sa manggagawa. Huwag naman masyadong maliit. Manggagawa lang yan. Kaya namin binibigyan ng income tax holiday, yung mga industriya. Mababa tingin nila sa mga magagawa. Hindi totoo na ma-announce kung mataas ang tingin nila dyan eh. Yan ang bubuhay sa palian natin, ekonomiya eh. Tataas ang sahod, 12 pesos, 22 pesos. Ko po. Ng BOI at ng PESA kasi nag-invest sila ng napakaraming pera. Hindi ba dapat tingnan din natin, mag-invest din tayo sa ating labor force, sa ating labor market, sa ating hanay ng mga manggagawa? Dahil kung wala po sila, wala yung mga industry, enterprise, corporation sa BOI at PESA approved. Wala po yan. Ngayong panahon na bigyang luwag ng pamahalaan ni Bongbong Marcos, total, ninanakaw lang naman nila yung trilyon-trilyon piso natin. And again, this comes dahil nga po, inilibing na kahapon yung ICI. Wala na po yan. Naglustay lamang po ng... Wala na, ICI. Wala rin ang Blue Ribbon. Tapos sabi nila, nag-iimbestiga. Sabi pa nila, nag-iimbestiga naman, ayaw lang nila baligod mag-imbestiga 18 Marines. Ayaw lang nila pa-imbestigahan. Sila pa may ayaw Lalabas ba yan kung ayaw nila imbestigahan? Isip-isip ka nga. Isip-isip nga kayo. Di ba? Pera si Bongbong Marcos sa Tapos sabi po, ba't di mo imbestiga? Ba't ayaw imbestiga nila baligod yan? Talaga? Otoridad na pala si Mike Defensor sa kasi baligod? Ano ba? Self-investigation? Ha? Sabi pa ng isang ahensya, hindi po, sabi, ahensya sila, dapat sila mag-iimbestiga. Alam mo, sagot sa 18 Marines. Dapat may ebidensya sila. Dapat sila ang kukuha ng ebidensya. Aba, pinag-imbestiga yung sarili nila. Imbis na tulungan sila, investigasyon, saan nakakita ng ganyan? Talaga may taki pa nangyayari. Yung grand production, sarswelang napakalaki, pinunduan ng mamamayang Pilipino na uwi rin sa wala. Walang naparusahan, walang napakulong na malalaking isda, kagaya ng kanyang ipinangako. December 15, may makukulong. Tapos na po. Wala naman daw siya sinabing big fish eh. Yun ang lusot. Wala naman sinabing big fish eh. Sabi, ano talaga, kapilosopon talaga ng taong ito, May makukulong pero wala sinabing big fish na makukulong. Pilosopo eh. First quarter of... Parang sinabing magpapakain ako Magpapakain ako ng walang hindi asukal, papakain ko, hindi asukal. Ay nagkain puro matamis, puro cake, soft drinks. Akala ko ba walang asukal? Hindi naman asukal ang pinakain ko sa inyo eh. Soft drinks naman eh. Parang ganun. 2026, wala pa rin hong nakukulong. Yung mga nagkasalat, nagnakaw ng daang bilyon sa ating mga Pilipino, laya pa rin. Wala pong nakukulong. Kaya po, ito ang ating panukala, tax-free na sahod. Hindi dahil ayaw natin magbayad ng buwis.
Kaya lang nakikita natin yung injustice. Bayad ng bayad yung ordinaryong tao, nakaw naman kayo ng nakaw. So we are paying our taxes so that we can fund their corruption. Would you want that to continue? We keep on paying our taxes so that we will continue funding their corruption. Trillion peso corruption. Yan ba ang gusto ninyo? Kaya po dapat pag-isipan ninyo, dali ninyo itong usaping ito sa inyong si Victorino Vasco III. Magagalit po si Taxman Recto niyan. Walang ginawa kundi dagdagan ang tax na pahirap sa ordinaryong tao. Kanya nga po yung mga taga Batangas, pakapalad ninyo at meron kayong Lian Leviste, pwedeng governor yan. No? Victorino Vasco III, maraming salamat at sa iyong pagsubaybay. So yun po yung ating diskurso ngayon. Batiin ko lang po yung mga iba pa, kagaya ni Yvette Arong ng Brunei, si Janet Gutierrez Santos, kagaya naming mga guro. Napakalaki ng kaltas, sana mabawasan man lang. Tama po kayo, agree ako sa mga guro. In fact, ininsulto pa kayo. Nagaluto lang daw kayo ng banye-banyerang pansit. At pagka may mga okasyon sa eskwela, taga-kabit lang daw po kayo, taga-tamtax ba? Tamtax ng mga mantel. Mantel doon sa mesa. Ganun lang ang tingin sa inyo. Pero binubuwisan tayo. Kaya nga po yung sabi ko sa inyo, ang panukalang ito ay dahil nga, yun ba ang gusto natin? Bayad tayo ng bayad ng buwis para sustentuhan yung pagnanakaw ng mga tiwali sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Pag-isipan nun ninyo yan. Si Agnes Bombita, sabi ng taxi driver kanina, di baling walang ayuda, basta ibaba ang gasolina. Tama, sabi rin po ng isang jeepney driver, hindi naman sila nanlilimos eh. Ang inihingi nila tulong pangkarga ng krudo, para sila ay makapasada. Hindi sila nangingi ng limos. Marunong magtrabaho ang mga Pilipino. No, kaya pag tayo marunong magtrabaho, dapat we should be more assertive of what we want, of our rights. Ninanakawan lang tayo eh. Why don't we campaign for a tax-free on our compensation for the next 6 months? Huwag nyo na hong pakinggan yung mga ekonomista, ay ba, hindi pa pwede yan, babagsak ang ekonomiya. Hindi pa ba? Tanungin ninyo yung ekonomista. Ang isang dahilan kung bakit bagsak yung GDP natin nung third and fourth quarter, bagsak din ngayon yung first quarter, wala pong investors' confidence. Ninanakaw yung pera nating mga Pilipino. Okay, maraming salamat po sa inyo. Nakakapagkayag na naman tayo dito ng mga masustansyang usapan. Ingat po lagi kayo. Maraming salamat. Paalam sa inyong lahat.